So hello again mga ka-farming, welcome back to my vlog and welcome to Antonio de Charlie Farm. So welcome po dito sa aming munting farm. Ayan, sa unang vlog ko sa part 1 ng aking pagtatanim ay nakadalawang line tayo. So mabagal dahil nagba-vlog nga tayo mga ka-farming. So gagawa ako ng part 2 na ipapakita ko naman sa inyo yung pagtatanim ko na hindi naka-time-lapse. Kasi sa part 1, nag-time-lapse ako. Kasi kailangan ko din ng short video. So, ayan. Dito tayo sa part 2. And, gaganyan ko na yung camera ko. Samantalahin natin na malilim pa. Ayun yung dalawang line, inabutan ng init. Nakita nyo naman sa part 1 ay may init na. Or nasignaga na tayo ng araw. So, ayan. Ayan, tuloy-tuloy ko na. Tanim na ako. Parang nakayuko. Nakayuko ang aking camera. Tingala natin konti. Ayun, sakto.
So ayan mga ka-farming, naputol yung aking video. Nag-full storage na. So nag-delete muna tayo. Sayang, dun sa pang-apat na line, dyan lang tayo sa nakarating sa may kalagitnaan. So may natitira pa akong dalawang line sa tapat ko. So ayan naman ang aking tatrabahuhin, and magta-time-lapse na lang siguro ako para makita nyo na matatapos ko yung pagtatanim. Ayan, samahan nyo po ako. Mag-time-lapse tayo. Ayan, hindi ako inabot ng init. Kung mapapansin nyo, yung naalisan ko, 1, 2, 3, may araw na. Nasikatan na ng araw. Then, ito naman ay tapos ko na. So, ito na lang, dalawang line. Then, ita-time-lapse ko na siya. Para sure na hindi tayo mag-full storage. Then, matapos natin ang second vlog or part 2 ng aking vlog. So, ayan. Kailangan tapusin ko na ito habang wala pang init, and mag-aasikaso din ako ng pagkain ng aking anak. Dahil may exam nga siya mamaya. Ihatid ko siya bago mag-12. And, ayan, maglalaba pa ako ng nakababad na uniform niya. So, ida-dryer ko naman siya kaya mabilis matuyo. So, ayan mga ka-farming, ayan ang buhay ng isang nanay, solo nanay na lady farmer, vlogger, all around nanay na farmer pa. So, ayan, tuloy-tuloy na tayo sa ating trabaho mga ka-farming. Sa 2 sachet, iyan na lang ang natira. So, ibig sabihin, 3 sachet, 1 sachet per 2 lines. 2 seed bawat butas. So, ibig sabihin, kailangan ko pang bumili ng another 3 pouch ng mga seeds para makumpleto yan. Kasi ang nandun ay na lang talaga. Ang nandun na pouch ng Galante ay 3 na lang. And sana kahapon hindi yun nabenta at maabutan pa natin na available. 3 na lang yung nakasabit doon. So, mas napamahal tayo dahil per pouch. Hindi katulad sa per kilo, yung 1/4 ay malawak. Yung 1/4 na seeds ay 2 doble nito ang natataniman. Samantalang yung price, mas mahal ito, kaya lang ito lang yung available na Galante. And ito yung kailangan naming itanim dahil dito nakakapresyo sa variety na ito. So ayan, tuloy ko na. Buksan na natin yung pang 3rd pouch. Ayan, 3rd pouch. Last pouch, tatapusin natin ngayon ang aking vlog. So, let's go! So, ayan mga ka-farming. Tapos ko na. Ayan na lang ang natitira kong seeds. Konti. Dadagdagan na lang sa next kong batch. Ayan. Later or tomorrow kasi bibili pa ako ng pantanim. So, ayan ay itutuloy natin mamaya. Mamaya or bukas. So, ayan. Ayan na ang aking nataniman. Hinihingal ako. Nagmamadali ako mga ka-farming kasi inaano ko nga yung init na hindi ako abutan kasi ang sakit sa balat kahit maaga pa. Yung oras siguro ay nasa 7:05 pero yung init ayan, masakit na yan sa balat. So ito yung kalahati lang pala tong taniman na to. Kalahati lang ng taniman, sitaw. Ang kalahati ito, balad naman ng upo. Upong maiksi, upong pang palingki. Ayan. So, hindi pa tapos ni papalagyan ng mga gapangan. Pero nakaabang lagi itong balad kasi dati na yan sa upong bilog. So, ayan ang buhay namin dito sa farm, mga ka-farming. Mas madalas na andito lang ako. Sinabay ko na yung pag-vlog. Sinisipagan ko mag-vlog. Kasi nga naman, andito yung trabaho natin, andito yung hanap buhay natin. Kisa naman magmarites tayo sa labas ay
wala naman tayong mapapala. So ayan, bihira tayong lumabas at pag ako ay lumabas ay maghahatid sundo ng mga anak at ng mga pamangkin. And syempre magbablog na rin, konting grocery, konting palengke. Yan yung buhay ko sa labas. Kalimitan nandito sa loob ng farm. So pag wala akong trabaho sa pagtatanim o pag-harvest or pagpaakyat sa mga balad, ako ay busy naman mag-edit, upload. Dalawa ang YouTube, yung Mami Lenny Struggles and Strive, and ito Antonio de Charlie Farm. So sa Facebook ganun din, tatlo ang aking account. Yung main channel ko, Lenny Camata Villegas, and Antonio de Charlie Farm. Then nung na-restrict yung isa kong account dahil sa isang tao na alam nyo na, hindi ko nabanggitin. So, na-restrict tayo. 2 months nag-review si boss. So, sa 2 months na yun ay wala namang nakitang violation. So, ayun lang. Sa kaanuhan lang nung taong nag-report. Ayan. So, sa 2 months na yun, gumawa ako ng bagong account dahil naghihinayang ako sa araw sa gagawin sa mga video ko. Nanghinayang ako sa mga short video ko, sa mga picture na hindi ako maka-upload sa main account ko. So gumawa ako ng bago, Lenny Camata. So ngayon pinagsasabay ko na siya dahil kayang-kaya namang karirin kasi ginagawa ko naman yung pagba-vlog or yung pag-upload, pag-engage tuwing ako ay nakaupo na. Pero sa aking pagtatrabaho, ayan nga, sinasabay natin ang vlog. Pag nandito ako sa farm, syempre, dito ako mag-upload sa Antonio de Charlie Farm. Pag ako lumabas na ng farm, sa isang channel na, Mami Lenny Struggles and Strive. Kasi ang makikita nyo na doon, yung pagiging pagiging anak, pagiging nanay, pagiging tita sa mga pamangkin ko, at kung paano ako maging kapatid sa nag-iisa kong kapatid na si Miles. So ayan, salamat mga ka-farming sa pagsama sa akin. Ayan, nag-iingay ang aking mga manok kasi andun yan sa kulungan ng baboy. So pumapasok sila sa kulungan ng baboy, umaagaw ng pagkain. So nagagalit naman yung inahing baboy. Kaya ayan, maingay din pati manok. Ayan yung mga kaganapan dito sa farm. Madalas ako naiiwan dito. Ngayon si Papa, kaya 6 lang na line itong na-prepare na land prep kasi si Papa ay pumunta na doon sa palayan. Mag-a-apply siya ng pesticide or magi-spray sa mga palay niya. So, ayan, palay ni Papa, din sa amin ang bigas para sa mga anak at apo. So, ayan, salamat sa pagsama sa akin mga ka-farming. See you again next time. Diyan sa Kalahati, magbablog tayo ulit. Panigurado bukas na ng umaga dahil yun yung free time ko dahil hapon yung exam ng aking anak. So, ayan, kalahati na yan.